Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado. At pinagpalang araw ho sa ating lahat mga ka-Isabelenyo at muli, sumasa inyo ho ang pinakabagong episode ng ating programang I Know Isabela, where every story becomes a destination. Kasama ninyo pa rin ho ang resident broadcaster ng Provincial Government of Isabela, Ezekiel Kilang. At syempre, kasama niyo rin ang inyong Provincial Tourism Officer, Joan Maranan. Isang nakakatuwa at nakakagalak na makasama kayo ngayong araw. Lalo na't may napakahalaga tayong paksa na tatalakayin. Oo naman, no? Tama ka dyan, Ma'am Joanne. No? Ngayong buwan ho ng Mayo ho kasi, kaisa ho ang buong bansa sa pagdiriwang ho ng National Heritage Month. At layunin ho nating muling buhayin ang alab ng pagmamahal sa atin hong pinagmulan mula ho sa atin hong mga pinagmulan sa Ibanag, Gadang, Yogad, hanggang sa mga pamanang arkitektura, kung sabihin natin, no, Ma'am Joanne, na umuhubog ho sa ating pagka-Isabelenyo. Yes, at para sa malalim na paghimay ng estado ng pamana, hindi lang tayong dalawa ang mag-uusap ngayong hapon. Kasama natin ng ilang mga eksperto at haligi na ng kultura at turismo dito sa ating rehiyon at lalawigan. Oo, at syempre, no, ipakilala natin ho sila, Ma'am Joanne. Yan, isa-isahin natin mula sa Department of Tourism Region 2 ang ating Regional Director, Dr. Troy Alexander Miano. Yan. Hello, sir. Magandang hapon. Welcome ho sa Isabela Broadcast Center. Mabuhay, no? At tama lamang na ginugunita natin itong buwan na to dahil tila nawawala na sa saysay, no? At sa kaalaman lalo na ng mga kabataan ngayon ang napakayamang pamana. Hindi lamang dito sa lalawigan na Isabela kundi sa buong Pilipinas. Okay. At syempre, Ma'am Joanne, mula naman ho sa Philippine Normal University o PNU Alicia, ang kanilang Executive Director at Provost, Dr. Agnes S. Reyes. Welcome back ho again, Ma'am. Magandang hapon po sa ating lahat, lalo na po ang ating mga tagapakinig dito sa Region 2. At binabati ko po ang Department of Tourism sa mga ganitong gagawin para lalo nating mapalalim ang ating pagkakakilanlan sa ating mga ninuno. Muli, magandang hapon po. Ayan, at syempre ang boses ng ating mga katutubo, ang Community Development Officer ng NCIP Isabela, Mr. Arnold Preza. Tama ba, sir? Yes po, Arn. So, magandang araw po sa inyong lahat. And of course, ma'am, nagpapasalamat kami sa Provincial Government of Isabela sa pag-imbita po sa amin dito. NCIP in behalf po ng aming Provincial Officer, si Ma'am Ann Marie Sugiao. Maraming salamat po. Oh, nako, Ma'am Joanne, mukhang napakaseryoso naman natin ngayon, no? At syempre, sa ating mga viewers, no, nako, tune in lang ho kayo kasi ilalakbay ho natin sila, Ma'am Joanne, mula ho sa kasaysayan. Pero ang tanong ho ngayon, no, Ma'am Joanne, sa atin ho mga guests ho today, paano ho ba natin may isa sa larawan yung cultural identity ho ng Isabela? I'm just wondering ho kasi, bilang, syempre, millennial, Ma'am Joanne, tayo. Oo, ikaw ata Gen Z. Hindi. Sino ho muna ang sasagot? Dr. Troy. Alam nyo, napakayaman, no, ng ating pamana, ang ating sining at kultura rito sa lalawigan. Pero dati, nung ako'y Provincial Tourism Officer na Isabela, minabuti kong isaliksik, no? Saliksikin ang tunay, no, na pinagmulan ng isang Isabelenyo. No? At sa aking pagsasaliksik nung aking ginawa, no, sinulat ang version ko ng kasaysayan ng lalawigan. Nagsimula ito sa Iraya, na wala na ngayon. No? Kaya kung mapapansin nyo, lagi ako nagpapamahagi ng polyetos ng Iraya. La Iraya ang title ng polyetos. Dahil from mula Tugigaraw hanggang sa bayan ng Gamu, no, ay ang mga tao kung tawagin noon ay Iraya. Iraya rin ang kanilang salita, Iraya rin ang kanilang kultura. No? Sa ngayon, kakalungkot sabihin pero unti-unti nang nawawala, no? Kaya nung tayo ay
lumahok sa International Conference on Endangered Languages. Nagsalita ako ron sa international media ng IRAYA. Ang IRAYA kaya nawala siya dahil minabuti ng mga misyonaryong Dominikano para maipalaganap nila ang pananampalatayang Kristyanismo. Nagkaroon sila ng regional language. No? Dahil pagdating nila sa lalo, iba ang tao ron. Muwaba sila kaunti, malawig. Pagdating sa lugar dito, sa kanan, Itawis. Pababa sila ng pababa hanggang naging Gaddang, Kalinga sa kaliwa, mga dumagat o palananon sa coastal, Yogad sa baba, hanggang bumaba sila sa Nueva Vizcaya, Isinay. So para mapalaganap nila ang pananampalataya at magkaroon ng magandang pundasyon, pinili nila ang Ibanag. Kaya dyan sa dakong hilagang bahagi ng lalawigan ng Isabela, ay naobliga ang mga tao na Ibanag ang gamitin. Dahil pag narinig ka ng mga praile na nagsalita ng Iraya, ay kinakastigo ka at binabansagan kang infieles. Di ba? Kaya ngayon, kung mapapansin nyo sa bayan ng Kabagan, may natitira pa na mga pamayanan sa bayan ng Barangay Talag, San Bernardo, di ba? Diyan sa Agub, meron pa, Kasibarag, yan, San Juan, may natitira pang Iraya, no? Ang alam ng mga tao dyan, noon ini-interview ko sila, alam nila malalim na Ibanag. Hindi yung na nila Iraya. alam yung term na Iraya. Oo. Kadalasan binabanggit nila yan tuwing ayaw nilang maintindihan ng mga ibang tao yung pinag-uusapan nila. Sa ngayon ay binubuhay tumuli ni former Mayor Topi Mamawag na siyang provincial administrator. To the point na ginawan ng Iraya Festival, mga marami pang documentation na Iraya. No? So yan ang basic na kulturang Isabelenyo na meron tayo. So nadagdagan ito ng mga gaddang dahil magbula Kawayan hanggang Bayumbong, gaddang yan. Nasamahan ng Yogad, yung area ng Echagüe, no? Kasama ang San Isidro at bahagi ng Jones. Kalinga dito sa paanan ng kabundukan ng Cordillera, mga dumagat sa kabila, no? Kaya at mga agta. At eventually dumating ang mga Ilocano. So it is a mix. Ito ay halo-halo na kultura na pag pinagsama-sama ay nagkakaroon ng natatanging identity na kung tawagin natin ngayon ay Isabelenyo. Isabelenyo. Parang ano na yan, 8 in 1. Ilan ba, Ma'am John? 8 in 1. Parang sa ano kape? Oo, melting Mix, pot mix nga na, tayo. no? No? Oo, Oo. mix, madami tayo talagang kulturang Oo. nagsama-sama dito. So, short history, no? Oo, kung short paano history yun. nagkaroon ng Isabela, no? So, I think Yes. may idadagdag pa si Cultural Dr. identity Agnes. ng Isabela. Actually kasi kung titignan natin, kaya medyo hirap tayo dahil sa yung konsepto ng multiculturalism. Oo, Kasi oo. halos lahat sa kanila ay gusto nila, sila yung una, sila yung dapat and everything. Pero tulad nga ng sabi ni Sir kanina, dahil doon sa pananaliksik sa Iraya, kahit sa language, pag sasabihin mong Iraya, automatic yan, nasa Kabagan na at part ng Santo Tomas. At ang maganda talaga doon na kung saan makikita natin na magiging well-known tayo ay isa sa mga dinocument ng aming mga estudyante ay yung parosa at saka sambali at saka yung mga folk songs nila. Yung isang nagsaliksik nanaliksik doon sa sabi nga namin courtship, sabi nila hindi yun courtship, sabi nila. Meron silang kakaibang tawag doon sa song na yon at iyon ang isa sa mga dinocument, ma'am. Hopefully na maipublish din ito dahil nakompleto naman po namin yung permit from NCIP na kung saan magandang pagkakakilanlan sa atin na Isabelino po. Oo, I can't wait, no? Kasi maganda, Ma'am John, kasi yung may branding, kumbaga, no? Kapag Isabela, nako, yan na yun. Ito na yung mga sayaw Oo, natin. parang sa La kanta Union. natin. Kasi kapag sinasabi natin La Union, oy, mga Ilocano people, yung mga yan. So, kapag Isabela naman, yung na-explain din ho ni Dr. Troy, ang ganda. How about sa NCIP, sir? Yung cultural identity ho naman. From you, no? Sa inyo, dito ho sa lalawigan ng Isabela. Yes. Ang cultural identity ng Isabela kasi sir ay combination yan ng indigenous cultures, indigenous traditions
kasama na din yan yun sa agricultural natin and yung iba't ibang influences from din yung mga iba't ibang tao na naninirahan na dito sa Isabela in the long years. And very unique ang Isabela sa buong Cagayan Valley region because Isabela is a home of different IP groups. Yung mga ethno-linguistic groups natin, nandiyan ang Agta, ang sabi ni Sir Troy kanina, Agta, Ibanag, Yogad, Gadang, Itawes, Kalinga ng San Mariano, and all others na migrant IPs natin from Cordillera, gaya ng Kalinga, Ayangan, Tuwali, Ibaloy, Kankanae, and all others na patuloy na nagpapayaman po sa ating kultura dito sa Isabela. Ngayon naman, ang tanong ko ngayon, Ma'am Joanne, yung activity, Dr. Troy, no? Ano Kay po ba Dr. yung mga Troy, ano? oo. Sir, ano bang mga regional activities natin for the National Heritage Month? Baka meron po kayong mga hinandang mga activities para talagang patuloy na mapukaw ang interes ng ating mga turista para pumunta dito for our cultural heritage. Tama yan, no? Sunod-sunod, actually, kahit hindi natin pinagdiriwang ang Heritage Month, ay tuloy-tuloy ang ating mga ginagawang programa at aktibidades patungkol sa pamana. No? Ang katotohanan niyan, kahapon, kung hindi ako nagkakamali, nagkaroon sila ng food crawl, no? Na bahagi yan ng gastrotourism o food tourism. Dahil alam naman natin na simulat sa pool, di ba? Panahon pa lang ni Adan, may pagkain na. Diba? So yan ay lalo natin pinagyayaman dahil meron tayong sariling atin na pagkain dito sa lalawigan. No? Ito, meron din tayong mga tourism circuit na tinatapos ngayon. Ang isa sa pinakamahalaga ay ang creative tourism. No? Bagamat nag-umpisa tayo sa Dakong Nueva Vizcaya dahil maraming IP rin doon, ito ay parang pilot area ng creative tourism hub sa area na Nueva Vizcaya kung saan doon natin makikita yung mga hobby, itong mga accessories na suot ko ngayon at iba pang natatanging pagpapayaman ng sining at kultura sa bahaging yon. So sa Isabela, dito talagang hindi lang isa, kung hindi halos 8 na kulturang pwede natin pagyamanin pagdating sa creative tourism. So sa ngayon, doon po kami nakatutok, no? Pagdating po sa pagdiriwang ng Heritage Month. So dagdag ko lang no, yung sa food crawl namin kahapon no. So we're developing a tourism circuit na food crawl siya. So culinary food crawl siya. It will include no pag nabuo na namin, it will include syempre yung ating mga iconic food like pansit kabagan natin, inatata, binalay. So and yung mga history behind those foods no. So yun ang kasama sa magiging food crawl natin. So abangan po nyo yan kasi pinaghahandaan na po namin yan together with DOT Region 2. Oo. Ma'am Joanne, madagdag ko na rin, although kasama ho kita no, dito sa programang I Know Isabela, as a Provincial Tourism Officer naman, ano pala yung papel no, ng museum and library and museum mo natin when it comes sa Heritage Month? Sabi ko na may mga pasundot kang mga interview portion sa akin. No? So sa amin naman sa Isabela Museum and Library, kami yung pinaka-repository. Sa amin nilalagay or tinatago, kami ang tagapagtago, tagapangalaga no, ng mga cultural items no, ng probinsya ng Isabela. So meron tayong mga old documents no, na nasa archive ng Isabela Museum and Library. So pwede po nila makita yung resolution nung 1900s pa. Diba? 1909. And then, meron po mga donated items natin. So makikita rin po nila kung papanurin nila ang ating mga feature no, sa Isabela Museum and Library. So doon po nakatago pati yung mga history ng ating mga naging mga leaders no, dito sa ating probinsya. Makikita po nila. So again, we are the repository and the caretakers no, of yung mga cultural heritage items po natin dito sa probinsya. Kaya antabayanan ho yan sa next episode no, ng I Know Isabela. Ipapasyalo tayo ni Ma'am Joanne. Anyway, Putin ninyo ang Isabela Museum and Library. Oo. Yun po, Anyway, yes ma'am. nakalagay sa old Capitol building natin. So samahan nyo kami sa next episode Next na yan. episode. no? At syempre napakahalaga ho ng turismo pero sabi nga ho nila, edukasyon ho ang pundasyon. So kay Dr. Agnes, ano naman po ma'am no, yung ginagawa ho ng PNU para ituro ho sa ating mga future teachers ang pagpapahalaga ho no, sa ating mga lokal ho na kasaysayan. So at syempre madagdag ko na rin, ano po yung mga activities ho ngayon na nailatag din sa inyong pamantasan?
Okay. Actually, meron kami sa ngayon na naglaan ng corner sa aming campus ng development of IP Village. At doon sa IP Village na yon, nakapagpatayo na po kami ng IP Classroom. Thank you sa Filipino-Chinese Chamber of Commerce kasi sila po yung nag-donate doon. Dinidevelop na rin namin ngayon ang immersive museum sa aming Inuhab building. And then, nag-o-offer na rin kami ng certificate in IP education at diploma in IP education. At sa ngayon, katatapos lang kahapon actually ang consultation sa general education courses na pinapayagan din kaming mag-offer ng tinatawag naming elective. At ang naipresent na namin ito sa stakeholders forum at nagkaroon na po ng approval ng aming Board of Regents, yung pag-o-offer po ng Cagayan Valley 101, which is ituro sa lahat ng mga estudyante ng PNU ang history ng Cagayan, both a cultural, anthropological and everything, para sa ganun, ang mga magiging guro na graduate ng PNU ay magiging bihasa at kilala talaga ang Cagayan Valley po. Maganda yan, no, Ma'am Joanne? And Dr. Troy, I know, sa assessment to ninyo, kumusta ba yung mga kabataan ngayon, no? When it comes sa mga ganitong mga usapin? Mukhang mga ML ata yung ano. Tama, Hindi naman no? lahat, no? Nung ako'y nagtuturo, no? Instructor tayo sa Isabela State University Kawayan Campus at sa University of La Salette, no? Nakita natin ang unti-unting pag-shift ng kaalaman, no? Karunungan ng mga kabataan. Dati walang pakialam yan. Napakahirap ituro ang history, lalo nang ng Rizal. Kung Sabi nga nila, magturo ko nakakaantok niyan, daw yan, sir. 7 subjects a day ako sa Rizal dati. Pero nagkakaroon tayo ng inobasyon sa pagtuturo. Kasi hindi ko style yung memorization ever since. Bilang isang local historian, alam ko kung gaano nakakaboring at hindi kayang tanggapin ng mga kabataan yan. Pero kung mapapansin nyo sa national shift, Opo. yung mga pinalalabas na mga movies katulad ng General Luna, ni Del Pilar at ni Quezon nitong huli, na-appreciate na ng national, no? So nagkakaroon ng shift. So napansin siguro at nakita ng ating mga kabataan na interesting rin pala ang history. Kaya nung ako ay nagtuturo niyan, talagang ibang style ang ginagawa ko. Hindi sa normal na memorization. Controversial pa nga, nakukol nga attention ko ng immediate superior ko dahil medyo unorthodox ang style ko sa pagturo ng history. Dahil lagi tayong sumusulat ng local history, gusto kong pictorial history, kaya yung kanilang mga asignatura, pictorial slam book and everything para may innovation. Ang ginawa ko naman, nung miyembro ako ng Sangguniang Bayan ng Cabanatuan, nakipag-ugnayan ako sa Department of Education. Actually, DEX pa nun. Halatang may edad na ako. Pero nung yan DepEd, no, minabuti ko na i-incorporate ang history ng barangays ng bayan ko. Sinulat ko kasi history ng Cabanatuan nung 16 years old ako eh. Nung ni-research ko eh. Kaya nung nakumpleto ko yung barangay, ipinasok sa grade 2 and 3. Kung hindi ako nagkakamali. Ang division superintendent doon, in-incorporate sa pagtuturo ng barangay na yon. Kaya barangay history na yon. Kaya tingin ko, nagkaroon ng magandang epekto yon dahil sa ngayon, medyo interesado na iba pagdating sa kasaysayan. In-integrate. Isinusulong ngayon, Ma'am Joanne, no, sa basic education, yung pagbabalik ng history subject. Kasi sa sa tertiary, no, kailangan meron naman kasi. talaga dapat bata pa lang alam na kung ano yung history natin, di ba? Actually kasi sir, yun ang malaking debate kahapon sa presentation ng General Education Opo. ng CHED. Kasi pinagsama kasi ang pagtuturo ng Rizal at kasaysayan na kung saan madaming nagclaim na hindi dapat dahil may batas Rizal at yung niya. Kaya kung minsan, ang ginagawa na rin namin dito is magiging culture-based ang pagtuturo para may continuity of learning. Kaya sa PNU, nag-i-integrate kami lagi ng nag-i-integrate ng tinatawag naming IKSP para sa ganun hindi magiging hindi alienated ang mga estudyante sa mga pinag-aaralan.
Kaya madaming mga immersion courses para makilala talaga nila at magiging aware sila that these are the inheritors of a rich cultural heritage of our Kaya minabuti namin talaga ng daming nag-question doon sa Cagayan Valley 101 na ito ay magiging inclusive. Sabi naman namin, ang mga estudyante natin ay kailangan talagang kilalanin muna kung sino tayo bago kilalanin natin ang mas malawak. Kaya magiging namin yun, magiging mandatory elective course namin po sa education. Opo, At, yan. Salamat, hopefully ma'am. magiging successful ito. Opo, At kasi sir ay kami baka rin, gusto ma'am, magturo no? later sa amin. Oo. Ayan, may invitation ka na. Opo. Kasi kami, ma'am, gusto din po namin, like for tourism, Oo. sana po maipasok talaga ang pag-ikot dito muna sa probinsya kasi marami po umiikot na agad sa ibang mga bayan, ibang lalawigan. No? Pero pag tatanungin mo tungkol sa probinsya ng Isabela, hindi pa po nila napupuntahan or naiikutan. Kaya talaga pong sana sa ating mga universities at schools dito sa probinsya, maisama po talaga sa curriculum yung pagkilala muna sa ating probinsya bago po sila bumisita at magpunta sa La Union, sa mga ibang lalawigan, ma'am. So, inuuna pa po nila. So, dapat po unahin natin muna sana ang ating probinsya bago po tayo lumipat mo at bumisita sa ibang lugar. Baka may idadagdag si sir? Regarding po doon sa pag-involve po ng ating culture sa curriculum, ma'am, sa pagtuturo. Maganda rin po sanang involved din po natin yung mga culture bearers po natin na sila yung mas nakakaalam kung ano yung mas malalim pa na kultura na pwede nating maipasa sa mga kabataan ngayon na ang sabi nga ni sir kanina, ML, ang madalas na kon. Pero maganda pong involved din natin yung mga kabataan sa ating kultura. Oh, Candy Crush, ganun. Speaking of culture, Sir Arnold, madagdag ko na, paano po natin tinitiyak na ang kultura ng ating mga indigenous peoples ay buhay sa kanilang araw-araw na pamumuhay at hindi lang tuwing may mga piyesta? Kasi usually, saka lang natin naaalala, aminin natin sa hindi, saka lang natin naaalala itong mga ganito kapag nandyan yung Heritage Month, syempre except kila sir na talaga namang araw-araw na sa kanila na yon. So paano natin natitiyak ko yun, sir? Yes, actually ang culture ay a totality of way of life. So ang simpleng paghay natin sa ibang tao ay that's culture. Ang simpleng pagluluto natin sa bahay, that's culture. Ang pakikipagtalastasan natin sa mga tao, that's culture. So napakarami ito yung something na kailangan nating i-preserve, yung mga kultura at tradisyon ng mga indigenous peoples natin, especially yung sabi nga ni Sir Troy kanina, pag unti-unting pagkawala ng mga indigenous languages, yun yung kailangan nating ma-preserve ngayon, and yung mga very colorful kasi ang culture ng mga indigenous peoples, especially dito sa Isabela. Nandyan ang ating mga material culture, itong mga kasuotan natin, traditional attires, that's culture. We have the dances, yung mga songs, mga chants natin. Yun yung mga bumubuhay, na araw-araw talaga nating ginagamit. Oo. Ma'am Joanne? Pero isingit ko lang, Yes po. mag-iingat din tayo sa pagsusuot natin ng mga damit nila at paggamit ng tela. Kasi may nagreklamo minsan, yung burial cloth, ginawang table runner. Ay, oo, kasi may mga ganun. Kasi hindi lalam. Kaya dapat talagang imulat. Yung mga nagtitinda nito, lagi ko sinasabi yan, na magbigay rin kayo ng short na history kasaysayan dyan. Kasi mahirap magkamali, imbis na mapabuti ang pag-promote, mapasama pa. Ginagawa Imagine pa ginawang table runner. Meron pa nga basahan, sir. Panglibing. Cultural sensitivity. Pati yung mga nagbebenta, dapat alam nila kung ano yung dapat lang nagamit nung kanilang mga ginagamit na mga tela. So, next naman, RD Troy, meron ka raw parangal na hinahanda for Regional Tourism Awards. So marami naman nang naku-curious, ano ba itong tinatawag mong Dayaw Awards? Paki-explain naman para naman baka may mga gustong sumali, pati yung mga tourism enterprises natin dyan. Paki-explain na lang, RD Troy. Nung tayo ay umupo bilang regional director, minabuti ko na bigyan ng tamang parangal ang ating mga
tourism stakeholders, LGUs, academe at iba pa na may naiaambag sa larangan ng turismo, no? So ito pong September, ang tourism month po natin ay magkakaroon ulit tayo ng second Dayaw Awards, no? Every 2 years kasi yan, no? Yung nga lang itong taon na to medyo hindi na namin i-base sa statistics kasi normally yan binibase sa statistics ng DOT kung marami nag-participate na FBSC seminar si Province of Isabela, may award na siya and ganon. So ngayon, hinati yan sa 7 category. Ito nga ang nag-iisang kodiko, no, na kailangan ipinakikilala at pinopost, no, nang sa gayon pwedeng sumali mga LGUs. Differentiate. Meron kasing awards na ATOP, yung Association of Tourism Officers of the Philippines. Pearl Awards. Iba yon, private siya, no? Ayan, laging maraming napapanalunan ng Isabela pagdating dyan. At si Ma'am Joanne ay regional officer, no? Siyang head, kung hindi ako nagkakamali, ng ATOP Region 2, no? Pero ito naman sa DOT. So eventually may national award to. Last year sa Okada ginanap yung tourism pillars, no. Pero dito pa lang sa level na to, ika-capture na natin para nang sa gayon may next level na pwedeng pagsubmitan ng ating mga stakeholders at frontliners. Ang mga categories ay outstanding LGU to tourism development, best community-based tourism organization, outstanding private tourism enterprises, tourism innovation and digital transformation award, Tourism Marketing and Promotion Excellence Award, Cultural Heritage Preservation Award, and Tourism Champion Award. Yung number 6, no? Cultural Heritage Preservation Award. No? Malamang ako hindi nangangamba pagdating sa lalawigan na Isabela dahil kayang-kaya ni Ma'am Joanne yan. At, The workaholic. Oh, yeah. Baka, Mataas ang standards Yeah. ngayon, ma'am. So talagang pukpukan po ngayon ng ang paggawa ng ng aming mga Documentation entries yan. ng documentation. Ang maganda dito, Ma'am Joanne, dahil sa alam nyo na to, sa next 2 years, yung mga lacking, yung mga gray areas, yung mga hindi nyo na-capture na mga requirements dyan, pwede nyo napunuan yan. So, nagiging perfect na. No, next time, ang problema nyo na lang mag-submit. Submission na lang. Medyo mahirap siya ngayon, but so mga interesado po no na sumali dito sa Dayaw Awards ng regional awards, no. You can go to the website of Department of Tourism Region 2. Nandun po lahat ng categories plus the criteria para pati yung mga requirements kung anong pong documents ang kailangan yung i-submit. So, ang deadline, RD? Oo, no, tapusan, no? Kailan mo yung deadline? Oo, na-extend na po siya. Na-extend nga. Opo. Isama ko lang, no? Isama ko lang dito. Kung papagmasdan nyo yung categories na yan, sumasaklaw yan sa buong trabaho namin sa DOT. Kasama niya na yung accreditation, no? So, pag accredited ang isang establishment, pasok ka na. Di ba? Malaki na yung chances mo, ano? Kasi mahirap magpa-accredit. Napakarami niyang requirements na kailangan mo i-comply at hindi kami nagsiset ng standards. At yung national, binase yan sa world standards. Wow. So, sumasabay tayo, no, sa mundo sa mga standards na yan. Kaya maganda dyan kasi naibaba na dito. So, ka-level na natin sila pag nailulusot natin. So, yan yung sa accreditation. At malaki ang tinaas na accreditation ng lalawigan sa Isabela, ng Isabela. Simula nung naupo si Ma'am Joanne, no? Oo, masigasig siya. Lakas maka-pressure mo. At syempre, meron din kasing sumusuporta from you. As a regional Ang irony nga director. niya, nung ako'y provincial tourism officer, hindi ako singsigasig niya pagdating sa accreditation. Ngayon, hand-in-hand na kami ni Ma'am Joanne. Anyway, si Ma'am Joanne talaga hindi mo mahagilap sa tanggapan ho yan. Grabe Kung naman. saan Nandun naman ako. pumupunta. Ayun, busy kasi. Message nyo lang po ako. So
yun, ang deadline is extended. Deadline of entries. In case po, no, ma'am, gusto nyong sumali, Oo. sir. Or any tourism enterprise, pwede kayong sumali dun sa, especially dun sa outstanding private tourism enterprise. The deadline has been extended until May 31. Nako, good Ayan. luck So, ho, no? may enough Oo. time pa po kayong mag-prepare ng inyong entries for the Oo. Dayaw Awards True. 2026. Good luck and advance congratulations na rin. And of Yes. course, Dr. Agnes, no, ito yung tanong naman na inaabangan ng marami. Bilang bahagi ho no, ng NEDA Subcommittee, ano ho ba yung balita ho sa ngayon sa ating regional costume para ho sa Region 2? Regional attire. Attire, Regional oo. attire. Actually po sir, sa ngayon ay nag-gather po kami ng data. Ang bawat probinsya ay may mga nakatalagang state U na researcher. Tigdadalawa I think ang bawat provinces. And then bawat na-assigned na researcher ay merong kanya-kanyang naka-assigned na IP group para i-identify kung ano yung existing costume nila based sa mga existing document na ano yung symbol, ano yung meaning, ano ito. At doon ibabase natin yung doon iba-base natin yung analysis na isasubmit po doon sa designer. As of today, nakapag-float na sa meron na tayong Google Docs para doon ilalagay yung mga data na kailangan po. At deadline po ito ng June pa naman. Kaya siguro yung mga ibang TEIs or SUC ay meron ng mga naka-input naman pero madami pa po ang wala dahil ang pinagbibisihan ngayon ay yung visit ng 11 SUCs kasi sa Region 2 ang applicants para sa Center of Excellence. Medyo yung iba wala pang input. Pero we are hoping na until June 30 ay makakakather po kami ng data para ma-realize po natin itong regional attire po ng Oo. Region 2. Regional costume or attire. Dapat balance yan. No? Baka sabihin nung isa, ay bakit mas marami yung... Actually, sir, Paano yung po? representation niya ay Opo. multicultural po ang dating. Multicultural talaga. Yung multicultural kasi hindi po natin ma-single out ang isang IP group to represent the whole region. Kasi comparing the different regions, ang region to ang may pinakamaraming IP dito po sa Pilipinas. Kaya ang i-represent po, ang distinct na meron po tayo sa ibang mga region ay ang pagiging multicultural po ng Region 2. Multicultural. Pero ano Opo. po ba yung dominante? Oo. Iniiwasan niya. Actually kasi yung sinasabi kasing dominante is that is just a feeling kasi that you are a dominant. Oo. Kasi walang Hindi ba iba na, nakakataas, ganun? walang ano sa atin. We are all at the same level. Oo. Kaya usually yun ang mga sinasabi natin. Kaya sabi ko kahit walang pinag-aralan ng isang elder, kahit hindi pinag-aralan na wala siyang formal education, pero mataas ang level ng kanyang pinag-aralan sa non-formal at informal education. Kaya nga sinasabi natin wala tayong universal standard as to evaluate the learning of every individual in the region. Kaya kung minsan sinasabi, sila na lang kasi sila yung nakapag-aral formally, but to the non-formal and informal, ang taas din ng level ng kanilang mga napag-aralan. Kaya pag sinasabi anong dominant, walang dominant, pare-parehas po. Oo. Usually po ganun What I lang. mean naman kasi, ma'am, no? Anyway, thank you for that explanation. Yung dominant is, I'm referring to the numbers. The numbers. Yeah. Okay. Kasi I'm just curious lang, mas marami ba yung bilang ngayon ng mga Ibanag, Itawis, Gadang, Sir Arnold? Oh. Ayan, si Sir Arnold. Pagdating kasi sa IP population, Opo. sir, no, sa Isabela na lang tayo mag-refer. No, marami talagang mga Ibanag sa Isabela, especially Ibanag. dito. Sabi nga ni Sir Troy kanina from Gamu. Ngayon, marami na rin sa Nagilian, Reyna Mercedes, down to up to the northern part ng Isabela. So marami talagang Ibanag as compared to other IP group ng Oo. Isabela. Okay, now we But know. but we have to take note yung explanation ni Dr. Agnes ang ganda, no, na when it comes sa pagiging dominante na ang tawag na IP, walang dominante. Ano yan, pantay-pantay. Oo, feeling nyo lang yun. Sa Manila nga. Sa Manila, pag binagit mo region to, Ilocano kayo. Ay, ako papayag dyan, Ibanag ako. Hindi nila ma-distinguish. Oo. Yung basta taga-norte ka,
Ilocano agad, oo. Kahit taga-Cordillera ka, Ilocano yan. Oo. Yung kanina no, ma'am, kasama kasi kami ni Dr. Agnes no dun sa committee na yon. So talaga medyo nahihirapan kami because kung regional attire lang at it will be true to the costume or the outfit ng bawat IP, medyo mahirap. So it's going to be a regional creative attire para hindi maging masyadong strict doon sa mga features ng bawat attire or outfit, no. So yun ang inaaral ngayon. Every province naman are doing their part, no, para mailagay kung ano yung distinct na mga features ng bawat attire ng bawat nila IPs. May target po ba, ma'am, na date no, kung kailan ilalabas ka na? Actually, sir, meron actually. Yung June, last week of June dapat matapos na yung data Research, gathering. And then yung write-up niya. Pero definitely kasi, ang nakikita namin na very common at very common sa lahat ay yung costume ay dinidepict yung katapangan ng isang IP. Sila'y matapang, sila'y mapagmahal, at saka yung happiness na meron sa kanila. So, usually, ang makikita natin doon is paano ilalabas ang happiness na shape, na color, and everything. Most probably, ganun po yung idea na lalabas po. Maganda na, no? Kasi para magamit ng mga government workers, employees natin sa Kasi, Asian. oo, kaya kami nag-isip ng ganyan. Kasi nga, di ba, pagka may mga gatherings, tapos, regional attire ang isuot. Yes. Okay, ano ang Region 2? Anong isusuot namin? So, minsan nagtuturan, anong attire nyo? Yung sa inyo na lang for this year, next year kami, or kanya-kanya na lang tayo pero sama-sama tayo. So, para lang to come up with one and to show the unity of Region 2, Yes. we want to come up with a regional creative attire para happy naman lahat at makikita yung pagkakaisa nga natin. Thank you. Maraming salamat din, sir. Kasama ka, sir. Kasama kayo doon, sir. Kasi mga 20 years ago o 10 years ago, naumpisa na yung issue na yan eh. Oo, may time pa nagkagulo yan eh. Kaya sabi ko, stop na yan. Hanggang sa inabutan na ako. Bilang regional director na gano'n na yan. Lagi akong kinukulit ni Ma'am Joanne dyan. Ano susutin natin sa atop? Ano susutin natin? Teka, magkanya-kanya muna kayo. Kasi marami tayong cultural warriors na mga instructors na kilala nyo rin. Mababagsik yan. Lalo sa mga kadebatehan na yan. May mga tourism officers na magagaling. Minsan nga may naisuot na yogurt costume ginamit sa Gonzaga. Nagka-post na agad sa Facebook, nagkagulo. Teka, stop na yan, namagitan ako. Dahil nagkamali lang sinuot yung yogurt costume sa dakong iyon ng Cagayan sa Gonzaga. Para lang naman dun yun sa cruise na dumating para lang makita na may yogurt culture. So, ganyan ka-sensitive yan. So, siguro, darating ang time na mag-convene tayo dyan na may talagang i-announce lahat ng cultural warriors no na imbitahan na maiwasan yung debating yan. Kasi naranasan ko yan doon sa logo natin lately, yung ating regional brand. No? Dati kasi merong brand yan, ginawa namin nung Provincial Tourism Officer pa lang, Your Islands and Value Fund. Ngayon, merong mga students from UPAIT, Asian Institute of Tourism, na inaral yung branding ng DOT Region 2. So, ang isa sa mga resulta, i-maintain yung Your Islands and Value Fund kasi hindi pa siya sumisikat, papalitan mo na, palitan na lang yung logo, yung design. So, pinalitan agad ng team ko. Tapos, sinoff-launch ko. Naku, ang dami ng feedback na hindi maganda. Kaya, pinasok ko sa ngayon, okay na. So, pumayag na lahat. Yun ang ginagamit namin ngayon at piniprint sa mga collaterals. Kaya, good luck. No, good luck kasi. Yes, sir. Actually, Para may pambabantayan, sir. actually, sir, ilang meeting na yan. Yung mga kailangan imbitahin na tao. Actually, sir, ewan ko kung naimbitahan nyo. Kailangan imbitahin sila. Kasi sila yung number one na question ng ultimo pinaka-diferensya niyan, dalawang linyang yan. Kaya nga, sir, kaya sabi namin, it's meron. not a regional attire, it's a It's a creative attire. Kaya actually, sir, nung present pa lang yan, nakailang beses. Kaya sabi ko minsan, ayoko na yan kasi every meeting ito ang tanong. Every meeting ito ang aking explanation.
ito yung presentation of research and everything. So iba-iba. Pero ang sabi ko, it's a multicultural costume to represent the different IPs of the region. So yun lang po. Kasi pag sinasabi natin, yung ganito na IP, itong ganito na IP, wala tayo talagang magagawa. Opo. So hopefully, sir, Sali thank ako you. dyan, ha? Tulungan nyo Oo, kami, yeah. sir, para ma-realize NCIP, natin. oo. Opo. Good luck sa ating lahat. Oo. Ikaw parang sa Kaya amin mo ang- lang. Hindi, kayo muna eh. Kasi pagdating sa RDC, ay sa afternoon subcommittee, sa Canada. Actually, sir, ang sinuggest ko na rin sa kanila is yung coffee table ng NCIP ang gagamitin na main reference. Para sa ganon, di na magtatanong ang NCIP, galing sa kanila yon. At saka yung mga published materials sa tourism and any other offices of the region, para at least alam nila na nagiging output ng research. Even, sir, yung ginamit ninyo na mga research and references doon sa different logo of the different provinces, yung geographical setup ng Region 2, ay ginamit na rin po namin yun, sir, as a reference. Kaya Oo. medyo pumuputi ng buhok ng mga... Basta ako Major oo. na susi ka pala, sir, dun Oo. sa yung mga research mo. Oo, Bilang resident historian resident, ng probinsya oo. ng Isabela. at ng Basta ako Region maghihintay 2. na lang ako. Good luck ho sa inyong lahat. Anyway, finally ho, no, para ho kay Sir Arnold, ano po yung pinakamalaking hamon naman ng modernisasyon, no, sa ating mga katutubong komunidad, lalo na ho sa kanilang wika? Kasi nagka-upgrade na rin ho tayo ngayon. Oo, sir. Idagdag ko lang, no, hindi lang sa wika tayo merong hamon ngayon, no. Napaka-challenging. Maraming challenge ang kinakaharap ngayon ng ating mga indigenous peoples. Nandyan yung unti-unting pagkawala ng ating indigenous language. Andyan yung hindi pagkilala ng ilan sa ancestral domains. Hindi pagsunod sa proseso ng ating free prior informed consent from the IPs, at yun nga yung unti-unti nang nawawala yung kultura, no, nang dahil sa modernisasyon. So yung ating modern technology kasi ngayon, and especially yung cultural mainstream natin, yung mainstream culture po natin ngayon, ay parang ito yung unti-unting, although may mga positive side, no, ito yung unti-unting naglalayo sa mga younger generations para mas makilala pa sana nila yung ating kultura. Pero yun nga yung sabi ko, meron kasing positive side yung modernization saka negative side. On the positive side, mas madali yung documentation natin ngayon dahil nga mas madaling sa mga social media platforms maaari nating gamitin ito. Pero sa kabilang banda, ito yung unti-unting naglalayo sa mga younger generations na mawala yung ating kultura, and sana balance po, no, yung development at saka yung pagpapanatili ng ating culture. Okay. Sir, meron lang akong isi-share dyan kasi in the field of education talaga, nakikita namin talaga na yung gap. Kasi usually kasi nagkakaroon ng tinatawag nating discontinuity of learning. Dahil sa hindi nagiging culture-based, example na lang yung principle of teaching, na kung ikaw ay kinakausap kita, dapat tumingin ka sa akin ng diretso para maintindihan mo yung ina-explain ko. Pero kung isang IP ako, sinasabi ng nanay ko, magbaw ka at makinig ka lang. Huwag kang tumingin ng diretso because that is a sign of respect. So kung nagkaroon ng tinatawag natin na discontinuity of learning, ibang turo sa formal schooling at iba ang turo sa community, doon magkakaroon ng confusion. And that modernization na sinasabi natin, ito yung sinasabi ko at sinasuggest ko sa tourism at sa ating lahat, magbe-benchmark ang mga Filipino sa Disneyland ng Japan or sa Hong Kong kasi may river doon na fino-focus yung mga indigenous practices. Ifo-focus kung paano ang fishing, paano yung hippopotamus na meron sila through technology para magiging localized yung ating development. Na modernize tayo pero nag-ugat tayo kung saan tayo nagmula. Kaya makikita nyo, yung Tarzan doon, sabi ko, Tarzan sa Pilipinas, well-known, pero nung pumunta ako doon, sabi ko, ang ganda naman itong concept na ito.
And this is the concept of the indigenous people na nagiging internationally competitive. Another one is kung, sa bagay, hindi ito Isabela, pero sa Banawe and sa Ifugao, yung engineer nila na non-formal educated barefooted engineer, pero it lasts for how many years yung Tereses na ginawa. Yung mami ng Cordillera, wala pang nakatumbas na medical practice or scientific in nature na mag-preserve ng tao for several centuries. Oo. Na kung i-localize natin ito, local ang knowledge pero global ang dating, and that would make us siguro naman ay maging better. Siguro, ano lang natin dito, kailangan lang natin ng more benchmarking at saka mga researchers na talagang gustong mag-research at hindi mamasyal ang very purpose ng Oo. pupunta. Matibay, Para oo. yung modernization natin, nakaugat sa kanila, hindi tayo mawawala sa ating Oo. pinagmulan. Yun lang. Matibay yun, no, Res, yung nabanggit ho ni ma'am. Napasyalan nyo ba? Kasi hindi pa uso noon yung flood control. Hindi biro lang. Hindi, tsaka tulungan talaga dapat. Hindi, Opo, hindi oo. isang agency lang dapat Oo. gumalaw para ma-preserve. No? So, dapat tulungan talaga. So, tourism, the academe, NCIP, at iba't iba pa pong agencies. No? So, it's a synergy dapat. Oo. Hindi kanya-kanya ang Unity. galaw. Oo. No? Dapat nag-uusap, nagkakaisa, ganun. Tama ba, Cardi? Parang may gusto kong sabihin eh. Parang kata tayo ng Ma'am John, may entry ako dyan, magkaisa. Ay, yes. Well, on that note, no, I know, busy. Ang meron po, sige po. insert ko lang po no, sa usaping tourism saka Opo. indigenous peoples no. Let us just clarify no na magkaiba yung indigenous peoples sa tourism versus doon sa indigenous peoples as part of the tourism. Kasi hindi natin po pwedeng sabihin na yung tourism bilang i-treat yung indigenous peoples as tourism mismo, no? Dahil tayong mga indigenous peoples ay may sariling mga kultura at tradisyon na kailangan nating protektahan at hindi yun simpleng parang programa lang na pwede nating pagkakitaan. Kailangan nating protektahan ito. And yung pwede namang yung ating mga indigenous peoples ay maging parte ng tourism development at involved natin sila in the planning stage, in decision making para nang sa ganon ay maging stakeholder sila doon sa pag-develop ng ating mga tourism sites sa iba't ibang sa loob, especially sa loob ng kanilang ancestral domain. Oh, on that note, no, sige. Tama yan, tama. Oo. I know, busy ho Puro kayo kasi pagkaayuda. Heritage Month. Siguro, panghuli na lang, mensahe na lang ho ninyo, no, mga sir and ma'am. Ma'am Agnes muna. Ma'am, mensahe ho ninyo sa ating ho mga kabataan, lalong-lalo na, particular mga kabataan ho ngayon dahil ginugunita ho natin ngayon, sineselebrate ho ang Heritage Month. Okay po. Sa ating mga kabataan, tatandaan po natin na tayo po ang inheritors ng rich cultural heritage ng ating bansa. At sana huwag nating kalilimutan kasi may kasabihan na ang mga taong di marunong lumingon sa pinanggalingan ay mahirap na tutungo kung anong sa direksyon na gustong patutunguhan. Huwag po natin silang kalilimutan at huwag nating kalilimutan na ito tayo. Kaya sa ating mga cultural heritage, we have to be very proud. Lalong-lalo na yung mga katutubong kaugalian na meron po na pwede nating maipagmalaki kahit saan. Muli, magandang hapon po sa ating lahat. Okay, maraming salamat, Doc Agnes. Dr. Agnes. Si Sir Sir Arnold. Arnold. Yes, parang wala na akong masasabi. No? Yun lang, yung challenge kanina no, para sa mga kabataan na sana maging aware tayo kung ano man yung mga kultura at tradisyon. Kasi ang culture kasi yan natututunan natin sa bahay, sa sariling tahanan natin. No? Sa pakikipag-usap natin sa ating mga magulang, sa pakikipaglaro sa ating mga kapatid. That's culture. No? So, kailangan mas tanggapin pa natin kung sino tayo, kung anong IP group tayo, no? Minsan kasi mga kabataan ngayon, hindi nila alam, hindi sila aware, no, na sila ay kabilang pala sa mga indigenous peoples. Pero ang pinakamagandang gawin diyan, tanggapin natin kung sino tayo, tanggapin natin kung ano yung kultura na meron tayo.
Maraming salamat, Sir Arnold. Dr. Troy? Napakaganda, no? Na akong huli dahil nasabi na nila lahat pagdating sa kabataan, no? Kaya gusto ko lang ipasok, no? Kasi alam mo nung nagkikwentuhan kami ni Ma'am Joanne, laging may tanong kung bakit Isabeleño o Isabelino yung ginagamit, no? So naobliga ako tuloy ngayon sa liksikin yung aming mga ginawa noon yung panahon ni Dr. Constante Andres. Kung maalala niyo siya ay isang Doctor of Literature na University of Tokyo. Kasi member ako ng Committee on Research ng Isabela Culture and the Arts Council noong time na yun. So, plinansya namin to dahil sabi ni Gob Bendy, ano ba talaga yan? Katugan yan. So, ang naging usapan doon, may technicals yan eh. Pagdating sa Suriano Wikang Pilipino, yung mga estudyante, professors natin sa UP. Pero ako kasi, para madali lang siya explain, no, on my part, kasi madalas ko gamitin yung Isabeleños, no, ay wala kasing eksakto na tama o mali sa Isabeleño at Isabelino. Walang sinasabi. Kahit sa anong research ang gawin mo dyan, walang sinasabi. Umaakma na lang yan sa naging tradisyon dun sa lokal at sa pinanggalingan niya. Kasi yung paggamit ng enyo ay nagmula yan sa Spanish origin yan eh. Pero sa case natin, nanggaling yan sa Mexico. Sa mga Central American countries, ang ginagamit nila lagi sa demonyms, no, o sa pagpangalan ng mga mamayan sa isang lugar ay enyo, ang enyo or enya kasi pwedeng masculine o feminine ang paggamit. At yung mga gumagamit naman ng ino, usually nasa southern part ng South America. Yung mga sinakop din ng mga Kastila ron, Colombia, Venezuela, Brazil, mas madalas nila gamitin yung ino. Kaya doon ko madalas i-explain na lang yan para madali siyang ipaliwanag. No? Since dahil sa Acapulco trade, malaki ang alam naman natin na ang Mexico, yan ang ating immediate superior noong panahon ng Kastila bago makamit ang kanilang kasarinlan noong 1812, ay talagang yun ang nagagamit nating kultura dito. Nataon lang yung mga una nating mga mananaliksik at nagsasalita, nagagamit yung Isabelino kasi minsan parang maganda sa pandinig. No? Pero kung mapapansin nyo, si Speaker Bodisdi, very particular siya sa paggamit ng term na Isabeleño. Kasi yan ang sinabi talaga noon. In-explain yan ng detalyado eh. Ni Dr. Constante Andres, sayang lahat, wala na siya. Sana naimbitahan dito. No? So, kung ako, nagagamit ko lagi Isabeleño sa lahat ng pagsusulat ko, ganun din. Higit kalahati sa 37 LGUs ng Isabela, enyo ang ginagamit nila. Maliban lang kung hindi tumutugma sa phonetics, di ba? Paano mo gagamitin sa Delfin Albano yun? Di ba? Paano mo gagamitin sa ibang bayan, no? Conforme na sa phonetics at nagiging legal yan pag ina-adapt nila as an ordinance institutionalizing the demonym of a certain locality. Parang sa bayan ko, Cabatweños siya mahabang panahon. Until such time that may documents noong 1949, si Dr. Damaso Acosta, na ang ginamit niya, Cabatuanenses. So from then on, pinapalitan ko. Ako sumulat ng history ng bayan. So yun ang ginamit na official history, kaya yun ang ginamit. So with Kawayan, Ilagan, and Santiago. So yun lang simple, ba? You can correct me. Pwede niyong baguhin yan conforme kung may nakita kayo mas later research. Pero yun ang pinakamadaling pag-explain. Galing ito sa tradisyon ng Mexico, Central America, at yung South American continent, yun yung kadalasang ginagamit yung Isabelino, yung ino na term. So yun lang ang pangtapos, no, para at natanong na ako ilang ulit ang ating provincial tourism officer dyan at yun ang pwede kong i-share po sa inyo. Para magkalinaw na, sir, kasi nagkakaguluhan yung Isabelino, pero walang Isabeleño. Walang strict na regulation kung paano mo gagamitin yung term na yan, nasa atin na yan. Pero para sa akin, bilang isa sa sumulat nung kasaysayan ng lalawigan noong 2001, yan ang ginagamit ko. At pag sinearch na rin sa net, yan na nag-a-appear.
Yan ang Salamat, RD, ha, sa So, Kasi bilang pag-explain. pagtapos, Opo. hindi pa tapos. Hindi pa tapos si Doktor. Hindi pa sa ating pala. po lahat, mahalin natin ang pamana, turismo, sining at kultura ng ating lalawigan. Swerte tayo. Kasi yung ibang bayan, sa sobrang mixed culture sila, sa pagiging kanilang intercultural bowl ng lugar nila, wala na silang matatawag na sariling atin. Dito, may mahinang 8 tayo na pwede pag-usapang sining at kultura at ito'y pagyabungin natin. At sa pamamagitan nyo, sa Ezekiel, Ma'am Joanne, at sa mga matitibay na institusyon katulad ng NCIP at ng PNU, ay lalo natin mabibigyan ng magandang pundasyon ang pamana ng ating lalawigan. Sa ating lahat, Love the Philippines. Okay, maraming salamat, Dr. Troy, Ma'am Joanne. So, totoo na to, RD. Okay ka na. Okay. So, again, no, respetuhin natin, no, mahalin natin ang ating pamana ng lahi para naman magkaisa rin tayong lahat. No? Sabi nga ni Ma'am, kung gusto mong marating ang gusto mong puntahan, kailangan lumingon ka sa inyong pinanggalingan. So, ayan, tunay ngang busog ang kaisipan at puso ngayong araw. Ang ating pamana ay hindi lamang mga lumang gusali o artifacts ng museo. Ito ay buhay na alaala na nananalaytay sa ating dugo. At syempre, maraming salamat ho sa ating mga panauhin, sa inyong dedikasyon, at syempre sa ating mga kabataan ho diyan na nanonood. Sana ho ay maging hamon ho ito sa inyo na kilalanin ang inyong pinagmulan. Anyway, maraming salamat sa mga nanonood ho ngayong hapon ho na ito. Huwag din ho kalimutan na i-like at i-follow ang ating Facebook page, Isabela PIO, at mag-subscribe sa ating YouTube channel para ho sa iba pang mga updates. Sa ngalan ho ni Governor Rodito Albano at Vice Governor Kiko D at ng buong pamahalang palalawigan ng Isabela, muli ako po ang inyong lingkod, ang resident broadcaster ng Provincial Government of Isabela, Ezekiel Kilang. Okay, at ako naman ang inyong Provincial Tourism Officer, Joanne Maranan. Hanggang sa muli na ating pagsasama-sama sa where every story becomes a destination. Ito ang I Know Isabela. Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado.